Itong next na papanoorin natin mga kapatid mula kay Melvs Caso, no? Chinese commander kinakabahan sa takot. Naduduwag na fighter jets baka pasabugan sila mga tol. Yan ang ating panonoorin mga kapatid mula rito kay Melvs Castle. Bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video and commentary sa mga video na mapapanood natin ngayon sa YouTube na may kinalaman sa West Philippine Sea dito sa Pilipinas at saka sa China mga kapatid, no? So wag na natin patagalin to, total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to. Umiiyak na naman ang China. Muling nagmakaawa sa Pilipinas na itigil na ang tila paghahamon ng gulo. Totoo ba? Tayo ba ang naghahamon ng gulo? Doon sila mahilig no sa salitang ganun no. Sa lahat ng ginagawa ng Pilipinas, ang ano nila naghahamon. No, naghahamon daw tayo mga kapatid. Tayo nga ba talaga naghahamon ng gulo, di ba? Kung kayo mga tol tatanungin, comment nga kayo sa baba mga kapatid. Pilipinas ba ang naghahamon ng gulo sa kanila? Actually yung itong dalawang barko nga ng China nasa kabilang bahagi na ng Pilipinas Nasa Benham Rice na mga tol Oh. Biruin mo ano ginagawa nila doon mga tol. Hindi pa sila nakontento sa West Philippine Sea, pati doon sa kabila nandoon na sila. Kinikilabutan na kasi ang China. May panibago kasing binubuong triangular cooperation sa pagitan ng Pilipinas, Japan at India. Paanong hindi kakabahan ang mga incheck? May mutual defense treaty na tayo sa US, Armed Forces Agreement sa Australia, tapos dadagdag pa ang pangatlo sa may pinakamalakas na navy na India. Nangangatog na mga mga kalamnan niya mga tol. Nangangatog na mga tuhod. At sasamahan mo pa ng mga veterano sa pakikipaggiyera na Japan. Talagang veterano sa pakikipaglaban mga tol at isa sa mga mabagsik nung ikalawang labanang pandaigdig mga tol. Samantalang sila veterano sa ensayo. No, puro practice mga tol. Puro practice. At sasamahan mo pa ng mga veterano sa pakikipaggiyera na Japan. Talagang problemahin to ng malala ng mga incheck. Pagbabatikos ng Chinese Ministry of National Defense, Pilipinas raw ang tunay na nagpapalala ng tensyon sa pamamagitan ng pag-iengganyo sa ibang bansang sumama sa joint patrol at joint exercises sa South China Sea. Ayaw raw ng China na makipaggera at lumala pa ang gulo. Pero kung ayaw talaga ng China magkagulo, bakit mo gagawin ang pagpapadala ng Chinese Navy warship sa loob pa ng exclusive economic zone ng Pilipinas? Dahil nga doon sa historical claim na sinasabi nila mga tol, na inimbento lang nila sa sarili nila mga tol at pinipilit nilang isubo no, sa mundo. Hindi naman yung kinikilala ng international law mga tol, hindi kinikilala ng mundo yon, 'di ba? Kasi yung sinasabi nilang historical claim nila parang self-serving lang sa kanila yan mga tol Imbento nila yan, walang ibang nag-imbento nung kundi sila lang 'di ba? Hindi naman to teritoryo ng China at legal pa tong pagmamay-ari ng ating bansa. Naduduwag lang siguro ang mga Chinese sa malalakas na bansa dahil Pilipinas lang talaga ang kaya nilang bulihin. 近来，菲方拉拢域外国家，搅局南海，组织所谓联合军演、联合巡逻，并公开炒作，严重违背南海各方行为宣言精神，危害地区和平与稳定。 Jeopardize regional peace and stability. Nasasay ko lang to mga tol Ang totoo nangangatog na to dahil ang dami na nilang makakabangga敦促菲方不要一意孤行，滋扰声势。中方将继续在管辖海域开展维权执法行动，坚决维护国家主权和海洋权益。 Pumalag naman si Foreign Affairs Undersecretary Teresita Lazaro laban sa pambabatikos ng Ministry of National Defense. Ba't mo uutusan ang Pilipinas, sir? Tuta nyo ba kami? At ba't mo pinapakialaman ang aming bansa na bumuo ng samahan? Probinsya nyo ba kami? Dito wala raw kalapatan ang China na diktahan ang Pilipinas sa mga nais nitong buuin. The Philippines is a sovereign country. We always are aware of our sovereignty, sovereign rights and jurisdiction, so nobody can tell us what to do. Napakalinaw naman nun di ba? We have to go and seek or like-minded countries on this aspect of maritime. Tulad natin mga tol, hindi natin sila pinapakilaman kung ano yung gustong gawin nila sa bansa nila, sa soberanya nila, sa Taiwan. Wala tayong pakialam dun
So dapat hindi rin nila tayo pinapakialaman sa kung ano man ang ginagawa natin sa bansa natin. Dahil hindi naman natin sila hindi naman natin sila hinahamon, hindi naman natin sila pinoprovoke dahil ang pinoprotektahan lang naman natin yung sarili nating soberanya na nasanay na sila dyan sa loob ng maraming taon na ginagawa lang nila kung ano yung gusto nilang gawin. O ngayon, nandoon na sila sa kablang bahagi. Nasa Benham Rice na sila mga tol. Nagre-research na sila doon. Kapag nakita nila nakapakipakinabang yan sa kanila, nako hindi malayo mga tol. Guhitan na naman nila yung mapa nila. Magkaroon na ng 15 dash line yan. Naku po. Ngayong buwan nga darating ang BrahMos Supersonic Cruise Missile mula sa India. Tinatayang magpapalakas to ng coastal defense ng ating bansa. Pero hindi pa nga nadating yan, naduduwag na agad ang China. Hindi pa nga rin napipirmahan ang binubuong triangular cooperation, nagre-reklamo na. Takot kasi talaga sila sa US Joint Patrol, tapos poproblemahin pa nila ang dadagdag na India at Japan. Kawawang mga Chinese, hindi na masakop-sakop ang West Philippine Sea. Talagang sa panaginip nilang ng China makukuha ang mayamang oil at natural gas doon. A younger partnership between the Philippines, India, and Japan can bring about a nexus of sustainable and collaborative efforts that may shape the future of the Indo-Pacific region in the coming years. Sa totoo lang mga tol, no? Puro pang i-intimidate lang kasi talaga kayang gawin ng China mga tol. Maglalabas sila ng napakaraming puwersa nila kahit mga ampaw naman. Pero ano lang yan bihasa lang sila sa ensayo bihasa lang sila sa practice. Pero etong mga humaharap na ngayon sa kanila mga tol, nakikita nila malaking problema yan in the future. Yung mga nagkakampihan mga bansa na etong mga bansang to, malalakas din to. May mga kakayanan din to at saka mga veterans na to pagdating sa labanan. Mukhang mapapasubo tayo nito sa pinaggagawa natin. Yun yung nasa isip nila. So ngayon, mina-mind condition nila tayo sa pamamagitan ng mga huwag kayong magsimula ng gulo, mga ganyan-ganyan, sinisira nyo kapayapaan. Kapayapaan, pinagsasabi nila. Sila nga ang sumisira nun dahil sa ginagawa nilang pang-aangkin ng hindi naman kanila. Logic of this partnership is very visible given the recent developments in the region, especially in the maritime domain. Naturally, both India and Japan have prioritized our partnership with the Philippines in the area of maritime security. And I would think that the maritime domain will be a possible area for our three countries to work together more actively. Kung ikukumpara mo si Pangulong Duterte kay PBBM ngayon, malayong malayo talaga. China ang nagdidikta sa Pilipinas noon. Tama. Pero ngayon, China na ang takot sa Pilipinas kahit gaano pa sila kalakas. Kayo? Alam niyo mga tol, no? May napanood akong video na kay Attorney Harry Roque. Ang batas daw ng Pilipinas ang may dahilan kung bakit parang ipinamigay natin yung katubigan natin mga tol. Dahil nga yung Treaty of Paris dati mga tol ay ginawang archipelagic yon at hindi na naging internal waters. Meaning may pwede nang dumaan yung iba't ibang mga barko doon mga tol na kahit hindi magpaalam sa atin mga tol, no? Well, ganito naman ang problema natin mga kapatid. Hindi naman natin ipinagdadamot sa totoo lang ang karagatan natin mga tol. Hindi natin ipinagdadamot. Ang hindi lang natin gusto mga kapatid, yung aangkinin na nila, no? Hindi natin ipinagdadamot sa madaling salita mga tol, parang ganito. Meron kang bahaging lupa na pwedeng puntahan ng kahit nga sino-sino. Pero kung aariin nilang kanila yon at mismong ikaw paaalisin na nila doon mga tol, yun ang mali. Yun ang hindi dapat mga tol. Diba? Dahil nga doon sa kanilang tinatawag na historical claim mga kapatid. Kiniklaim na talaga nila diba? Hindi lang basta pumupunta sila doon, dumadaan sila doon, kundi ang gusto nila kanila na mismo yun. No? At tayong mga Pilipino, umalis na tayo doon at wala tayong karapatan doon. Yun ang mali mga tol. At pag yun ay pinabayaan natin at nakita nilang wala naman pala tong Pilipinas, urong naman pala to Sa susunod mga tol, yung kabilang side naman, which is ngayon, pinupuntahan na nila mga tol, nagpapadala sila ng mga research vessels nila mga tol. Kapag nakita nila, kapakipakinabang tong Benham Rice, Philippine Rice, pati yun mga tol, sasakupin na rin nila yun. Yan ang kailangan nating bantayan mga tol. Kaya tama lang din yung ginagawa ng gobyerno natin mga tol Diba, naikipag-alyansa tayo, naikipagkaibigan tayo sa iba't ibang mga bansa, sa maraming mga bansa.
na talagang makakatulong sa atin para kahit papano mangilabot naman tong China to sa katigasan talaga ng mga mukha nila sa pag-angkin ng mga karagatan na to, mga tol, di ba? So ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Comment ka na lang sa baba, mga tol, at pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.